Welcome back dito sa channel natin. Andito tayo ngayon sa may Pasig City. Tatlong bagong iconic bridge ang i-feature natin. Una nating pupuntahan ang CV Bridge, also known as Circulo Verde Bridge. Ito ang pinakabagong tulay na nagko-connect dyan sa Circulo Verde sa may Quezon City, patawid dito sa kabila sa Pasig City. Ilang buwan ang nakaraan mula nang binuksan ang bagong tulay na ito. Ang Circulo Verde Bridge ay pinatayo ng Ortigas & Company. Ito ay isang uri ng cable-stayed bridge. Makikita naman natin na napakaganda at napakatibay ng tulay na ito. Iba talaga kapag private ang nagpagawa ng mga tulay. Matibay at maganda yung design. Ang Circulo Verde Bridge ay nagko-connect mula dyan sa Calle Industria at Perimeter Road ng Circulo Verde sa Quezon City, patawid dito sa kabila sa Amang Rodriguez Avenue sa Manggahan, Pasig City. Meron itong 4 na lane, 2 lane sa magkabilang side. Pagtawid natin dito sa kabila ang Circulo Verde. Maganda rin ang landscaping at mini garden dito. May mga sports facilities pala dito sa dulo ng Circulo Verde. May football field at basketball court. Dahil nga sa pagbubukas nitong bagong CV Bridge, nagkaroon ng shortcut at bagong access road connecting Pasig at Quezon City. Ito naman ay bahagi ng Marikina River. Meron palang ginagawa dito ng mga riverside walkway at park.
Doon sa kabila, medyo malawak yung walkway. Baka magiging Riverside Park nga dyan sa kabila kapag natapos na. Patuloy pala ang improvements dito sa Riverside. Marami mga bagong projects na ginagawa. Saan kaya yung daanan papunta dyan sa baba? So ayan guys, ongoing pa nga na ginagawa itong gilid ng ilog na mukhang magkakaroon nga ng Riverside Park o di kaya walkway. Maganda talaga kapag may collaboration ang mga private company at mga local government unit, katulad ng ginagawa dito sa Quezon City at Pasig City. Kapag natapos na yan, baka pwede na tayong bumaba dyan at mamasyal. Abangan nyo lang dito sa channel natin, babalikan natin ang Riverside projects na ginagawa dito. Ayan guys, makikita nyo naman maluwag pala dito sa kabila. Sana diretso na yan papunta doon sa Parklinks at Bridgetown. Ang Circulo Verde Bridge pala ay may haba na 130 meters at may lapad na 19.2 meters. Ang proyektong ito ay ginawa ng NSW Steel Technologies Incorporated. Alam ko na guys, meron palang daanan dito sa gilid ng tulay. Diyan tayo dadaan kapag tapos na yung Riverside Park. Paglabas nga natin dito ang Amang Rodriguez Avenue dito sa Pasig City. Samantala malapit lang sa Circulo Verde Bridge ang Bridgetown. Kaya din ito tinawag na Bridgetown dahil sa iconic bridge na nagdudugtong sa dalawang bahagi nito. Andito tayo sa may Opus Mall sa Bridgetown West na itinayo dito sa may C5. Dito sa harap may entrance papasok dyan sa supermarket. Ang Opus Mall ang isa sa pinakabago at pinaka-luxurious na mall dito sa Quezon City. Ito ay bagong upscale mall ng Robinsons.
Maganda yung landscaping dito sa labas ng mall. Dito naman sa kabila ang GBF Center, dalawang office towers. Papunta na tayo doon sa gitna sa iconic bridge. Tingnan nyo naman guys ang design ng Opus Mall dito sa labas. Napakaganda. Mabuti na lang din at nilagyan nila ng walkway dito sa gilid ng mall. Maliit lang kasi yung sidewalk dito. By the way, isa pang project ang inaabangan natin na simulan dito. Magtatayo pa ng isang pedestrian bridge naman dito sa gilid ng tulay na i-connect dito sa Opus Mall patawid dun sa Victor Statue. Tingnan nyo naman yung design ng arco dito sa tulay. Isa sa pinaka-importanting bahagi ng Bridgetown Township ng Robinsons ang tulay na ito na may haba na 200 meters. Ito ang nagkukonek sa dalawang bahagi ng Bridgetown. Dito sa kabila ang Bridgetown West na bahagi ng Quezon City at pagtawid naman natin dito sa kabila ang Bridgetown East na sakop na ng Pasig City. May steel barriers din dito para sa bike lane at pedestrian walkway. Mamaya puntahan natin yung isa pang iconic bridge dyan sa Park Links. Katulad din sa tulay dito sa Bridgetown, ang Park Links Bridge ay nagko-connect din sa Quezon City at Pasig City. Ang AECOM pala ang gumawa ng master plan sa tulay na ito at ang Manyosan Company naman ang gumawa ng architectural design. Dito sa gitna ang may pinakamataas na arko. Dito naman sa kabila, sa tabi lang nito, itatayo yung bagong pedestrian bridge. Ang ganda talaga ng mga bagong iconic bridge na ipinatayo dito. At andito na nga tayo sa Park Links. Isang bagong iconic bridge din ang itinayo dito. Ang tulay na ito ay isang uri din ng cable-stayed arch bridge. Dito naman napakaluwag ng pedestrian walkway. Anong masasabi nyo sa mga bagong iconic bridge dito sa Metro Manila? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe for more updates. Thank you for watching.